Diyos, Ama naming mabuti, Ama naming mahabagin, Ikaw ang Diyos namin na hindi nagbabago, di ka nagkukulang, Ikaw ay sapat at higit pa sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay nagkatipon-tipon upang parangalan ang iyong banal na pangalan. At sa oras na ito, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko po na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa kalagitnaan namin. Makita namin ang kaningningan, ang kalwalatian ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nag-iisa naming tagapagligtas at may pangako na kanyang bubuhayin muli ang bawat taong sumasampalataya sa Kanya ayon sa takdang araw na inyong ipinagkaloob. O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na ang bawat banal na narito ay mapalakas sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang bawat isang narito, Panginoon, ay makita ang pag-asa na nasa amin. Dalangin ko po na ikaw lamang ang maluwalhati at maparangalan sa pag-aaral namin ng iyong salita. O Diyos, dalangin ko po na kumilos ka sa puso at isipan ng bawat isang narito nang sa ganoon ay lubos nilang maunawaan ng iyong mga salita. Sa inyo namin ito ay pinagkakatiwala. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dahil sa kaguluhan ngayon sa pagitan ng Iran, United States at Israel, maraming bansa ang naapektuhan at kabilang na dito ang bansang Pilipinas. Kaya mapapansin ninyo o nagugulat kayo at nasasaktan kayo sa pagtaas ng presyo ng langis at marami pang mga ibang produkto ang tumataas at tumataas ang presyo at maaring sinasamantala rin ito ng ibang malalaking kumpanya para mas lalo silang kumita. At marami rin sa ating mga kababayan ang na-stranded sa iba't ibang bansa dahil maraming flights ang naapektuhan o nakansela bunga ng tumitinding tensyon sa Middle East. At dahil sa sitwasyon ngayon, itong linggong ito ay marami akong nakikitang post sa Facebook na may caption na PBBM, anong gagawin natin? Nakikita niyo yun sa inyong mga feeds sa Facebook, mga post na PBBM, anong gagawin natin? So ang mga tao ay naghahanap ng solusyon sa problema na kinakaharap ng bansa ng ating mga kababayan. Maaaring dahil ang ating presidente, siya yung ama ng ating bansa. Alam naman natin na sa bansang Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay hindi nawawalan ng problema. Tama? Hindi naman kailanman mawawalan ng problema ang bansang Pilipinas. At ang katotohanan ito na ang problema ay hindi nawawala sa bansang Pilipinas ay totoo rin maging sa iglesia ng Panginoon. Okay? So ang iglesia ng Panginoon ay hindi exempted pagdating sa problema sapagkat ito ay binubuo ng mga taong nakikipagbaka sa kasalanan na patuloy na binabago ng Panginoon at nasa mundo na present ang kasalanan. Nandito pa ang kasalanan. Kaya wala tayong makikitang iglesia na walang problema. Laging mayroong problema. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya naayos ang mga problema. So normal ang problema. Pero hindi normal kapag hindi naayos ang problema. Tama ba? So, isa sa mga iglesia na maraming kinakaharap na problema ay ang iglesia sa Corinto. At dahil sa kanilang mga suliranin, hindi sila nag-post sa Facebook sa panahon nila. No? Hindi sila nag-post sa Facebook, no? Hindi sila nagparinig sa Facebook yung sa presidente. Hindi. Kundi ang ginawa nila, sumulat sila kay Apostol Pablo upang humingi ng gabay at solusyon sa kanilang problema. Alam niyo kung sa panahon natin ngayon, may nagsasabi na PBBM, ano ang gagawin natin? Siguro sa panahon nila, no, sumulat sila kay Pablo, Pablo, anong gagawin natin? No, maaring ganun yung kanilang sulat. At ang mga problema sa iglesia sa Corinto
ay tinugunan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kaniyang sulat. Kung paano ang presidente natin ngayon, maaring may ginagawa siya para solusyonan ng mga problema, ganun din ang ginawa ni Apostol Pablo, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang sulat. At sa sulat ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto natin kukuhanin yung mga talata na gagamitin natin sa ating series, na gaya ng sabi ko last week, na may temang resurrection. Kaya makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, talata 3 hanggang 8. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 8. Meron po kayong mga Bible, pwede nyo pong buksan, at pag nabuksan nyo po ay huwag nyo po munang isasara. Okay, hayaan nyo lang manatiling bukas. Okay, kung kayo gamit ninyo ay cellphone, kung maaari po, meron po sanang tumayo, kahit isa lang, paunahan, lalaki o babae. Okay, standard. Sige po, si Nanay Meredith. Apo, yung verse 3 to 8 po. Okay. So, purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Gaya ng sabi ko, ang iglesia sa Korinto ay maraming problema. Iba-iba yung problema nila. Una, may problem sila pagkadating sa division. Kasi noon, yung mga kasama ni Chloe ay nag-report kay Apostol Pablo na nagkakaroon ng division sa iglesia, na kung saan pumipili sila ng mga leader. Ako kay Apollos ako kay Pablo ako. Kaya ito ay sinolusyonan ni Apostol Pablo. Yan yung problem nila, merong division, at nawa ito hindi mangyari sa iglesia. Pangalawa, may problem din sila pagkadating sa ethics. May problem ng sexual immorality dahil may isang lalaki doon na kinakasama niya yung asawa ng kaniyang tatay. Nireport din ito kay Apostol Pablo. Ito yung nalaman niya. At meron din problem dahil ang mga kapatid o may mga kapatid na nagdedemandahan. Yung problem nila bilang magkapatid, dinadala nila doon sa korte ng mga unbelievers. So, yan yung problem sa iglesia sa Korinto. May problem din pagkadating sa marriage dahil ang mga lalaki ay hindi na nakikipagtalik sa kanilang mga asawang babae. May problem din pagkadating sa mga pagkain na iniaandog sa Diyos-Diyosan. Pwede ba itong kainin o ano ba yung dapat gawin dito? May problem din pagkadating sa Christian liberty o kalayaang Kristiyano. Yung meron kasing mga Hudyo na kumakain lang sila ng gulay, di sila kumakain ng karne. So naging issue din ito, problem din ito sa iglesia sa Korinto, maging sa behavior nila sa church gathering. Naging issue din yung pagko-cover sa ulo ng mga babae, may abuse din sa Lord's Supper dahil may discrimination na nangyayari. Yung mga mayayaman, nauna silang kumain, papakabusog sila, tapos yung mga mahihirap, nahuhuli silang kumain. Diba? May discrimination. Kayo, dahil kami, ganito kami, mayaman kami, ito yung pagkain namin, magpapakabusog kami, tapos nahuhuli yung mga may hirap. Biruin nyo, kahit sa Lord's Supper na lang, may discrimination pang nangyayari. Maging sa mga spiritual gifts, no? Naging problem din ito sa iglesia sa Korinto at yung kaayusan ng kanilang pagsamba o ng kanilang gathering. So problem yan sa iglesia sa Korinto. Kaya kung makikita ninyo o titignan ninyo yung iglesia sa Korinto, parang baka matanong ninyo, mga Christian ba ito? Ang gugulo. Diba? Pero tinawag pa rin silang saints.
ni Apostol Pablo. Kaya yung mga problem na ito, inaddress ito ni Apostol Pablo at binigyan niya ito ng solusyon. Pagdating sa chapter 15, ay sinagot ni Apostol Pablo yung problema patungkol sa resurrection. Okay? Meron kasing problem that time sa church ng Corinth, may mga taga-Korinto na hindi naniniwala na na magkakaroon ng bodily resurrection. Na itong katawan, hindi muling bubuhayin, may naniniwala doon. So, hindi sila naniniwala na ang mga nabubuhayin yung katawan ng mga namatay na. Kaya pagdating sa verse 12, doon na inaddress ni Paul yung problem sa resurrection. Ang sabi sa verse 12, si Kristo ay pinangangaral na ibinangon mula sa mga patay. Yamang gayon nga, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay mula sa mga patay? Okay, inaddress na dyan ni Apostol Pablo yung issue. So ayon sa ilang mga scholars, marahil ang dahilan kung bakit sila ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay dahil una, may nagtuturo na ang resurrection ay naganap na. Okay, may teaching na lumalaganap doon na yung resurrection naganap na. Ito yung tinatawag na realize o already resurrection. Ang ideya ng pagkabuhay na muli ay spiritual na nangyari na sa panahon nila. Okay, yan yung kumakalat na teaching. Kaya yung resurrection hindi na mangyayari sa inaharap pa o inaharap. So tingnan natin sa 2 Timothy verse 17 and 18. Okay, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. 2 Timothy chapter 2 verse 17 and 18. Wala dyan? Okay, sige, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so 17 muna mag-start. 17. Oh, ito, di ba yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang sabi niya ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Ito yung gangrena, di ba kapag may diabetes ka, yung nanunuyo, natutuyo, kumakalat yan sa katawan. So ganyan yung Paul's teachings. So kasama sa mga ito sila Himeneo at si Pileto na nandoon sa congregation ng mga mananampalataya, at itong dalawang lalaking ito ay lumihis sa katotohanan at kanilang sinasabi na ang pagkabuhay ay naganap na. No, yung muling pagkabuhay naganap na. So dahil dito, ginugulo nila yung faith ng mga mananampalataya. So, ito yung issue na sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na maaring naririnig din doon sa iglesia sa Corinto. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit hindi sila may mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Pangalawa, yung influence ng Greek philosophy. Okay, may impluwensya ng filosofiya ng Grego. Ang Corinth, ito ay isang lungsod na lubang naapektuhan ng Gregong pag-iisip. Kasi alam naman natin, sa kanilang panahon, nandun sila sa Greco-Roman world. No? Alam niyo, sa filosofiya ni Plato, sino yung nakakilala kay Plato? Okay? O alam lang natin yung Plato. Pero si Plato, hindi natin to kilala. So sa filosofiya ni Plato at ng iba pang mga Greek thinkers o mga Greek philosophers, ang kaluluwa ay mabuti at walang hanggan. At ang katawan ng tao, ito ay kulungan ng kaluluwa. Okay? Yung katawan daw na ito, kulungan lang ito ng kaluluwa. Dahil dito, para sa maraming Grego, hindi magandang ideya na yung kaluluwa na umalis sa kulungan ay babalik. Sino ba naman gusto na dati kang nakulong tapos gusto mong bumalik? Maaaring hindi maayos ang pag-iisip mo. So dahil ang tingin nila yung katawan, ito ay kulungan ng kaluluwa, kaya kapag narinig nila yung aral ng Christianity tungkol sa bodily resurrection, hindi ito magiging kanais-nais sa kanila. Okay? Kasi nga, lumaya na yung kaluluwa tas babalik uli sa katawan. So, ito yung problema ng mga taga-Korinto. May naniniwala na hindi muling bubuhayin ang mga
patay. Kaya ito ay sinolusyonan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng katuruan na kanilang tinanggap. So may teaching na silang tinanggap at ito ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa buong chapter 15 ay mas lalo pang naipahayag ang kagandahan ng doktrina ng resurrection. Alam nyo, bagamat ang false teaching may influensya yan sa church, nakakasakit yan sa church. Pero alam nyo ba, sa kasaysayan, dahil sa false teaching, mas lalong nagniningning yung katotohanan. Kaya tayo, yan sabi ni Apostol Pedro, no, ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Kasi yung false teaching, di ba, yung kadiliman, nalalantad dahil sa kadiliman, mas lalong nalalantad yung liwanag. Kaya sa mga tunay na Kristiyano, yung false teaching, bagamat minsan nakakasakit ito, pero yung false teaching na yan, nagiging dahilan din para mas lalong makita natin yung magandang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So ang argument ni Apostle Paul, bago tayo doon, nang dumako si Apostol Pablo sa usapin ng resurrection, sinabi niya, bagitin ko lang yung sa verse 1, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko na sa inyo na inyo namang tinanggap. Okay? So, may kita natin dito. Una, may kita natin dito, ang issue tungkol sa resurrection ay issue sa gospel mismo. Okay? Ang problem sa resurrection, yung problem sa resurrection, may problem sa gospel. Kaya ang ipinaalala ni Apostol Pablo sa kanila ay ang mabuting balita na ipinangaral sa kanila, yung gospel. Dahil ang gospel, ang sagot sa maling paniniwala tungkol sa muling pagkabuhay. Yung gospel mismo. Dahil ang mensahe ng gospel ay tungkol sa death and resurrection ni Jesus Christ. Okay? Yan yung message ng gospel. So bago pa banggitin ni Apostol Pablo ang problema sa verse 12, ay binibigyan niya na kaagad ito ng sagot sa pamamagitan ng pagpapaalala ng gospel na ipinangaral niya sa kanila at kanilang tinanggap at kanilang pinaninindigan. Kaya kapag pag hindi ka naniwala sa resurrection, may problem ka sa gospel. Okay? Kaya ang sagot sa maling aral tungkol sa muling pagkabuhay na kumakalat sa Korinto ay ang katunayan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Yun yung sagot na si Jesus Christ muling nabuhay. So, ito ang argument ni Apostol Pablo. Ganito. Dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa mga patay, kaya ang bawat tao ay muli rin bubuhayin. Kahit unbelievers, bubuhayin din yan. Ang problem lang, ang unbelievers bubuhayin para parusahan. Pero ang mga believers bubuhayin para sa reward na inihanda ng Panginoon. Yun yung pagkakaiba. Ngayon, mamimili ka. Saan ang gusto mo? Muli kang bubuhayin para parusahan? O muli kang bubuhayin para makasama ang Panginoon magpakailanman? So kung gusto mo makasama ang Panginoon magpakailanman, ngayon pa lang, lumapit ka sa Panginoon at kilalanin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Okay? So pinapatunayan niya ang bodily resurrection sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa verse 13, ang sabi, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, so kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, si Kristo hindi rin muling binuhay. Pero ang message ng gospel, ano? Si Kristo ay namatay at siya ay muling nabuhay. Kaya makikita natin sa mga talata na ating binasa from verse 3 to 8, mayroong nagpapatunay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi ang death and the resurrection ni Jesus Christ ay hinula na sa Old Testament. At ang resurrection ni Jesus Christ ay nasaksihan ng maraming tao at pinapatunayan nila na si Jesus Christ
ay muling nabuhay. Kaya sa umagang ito, sa usapin ng bodily resurrection, ay itutuon natin ang ating pag-aaral sa pundasyon ng katuroang ito, at yun ang resurrection ni Jesus Christ. Naniniwala ba kayo na si Jesus muling nabuhay? Okay? Pag di ka naniniwala, wala ka sa katotohanan. Okay? So, dalawang katotohanan ang bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral. Okay? Una, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay katuparan ng kasulatan. Pangalawa, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nasaksihan. Okay? So, nirhyme ko lang. Okay? Kasulatan, nasaksihan. Kahit pa paano may rhyme siya. Okay? Mahalaga ang dalawang katotohanan ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito ang magtataguyod ng doctrine of resurrection. So ang title ng ating message ay ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito yung point natin. Pinatotohanan ng mga kasulatan na ang Panginoong Hesus ay muling mabubuhay at pinatunayan naman ng mga alagad na siya ay muling nabuhay. So may kita natin yung past, no? Dati pa lang, pinatotohanan ng kasulatan, si Jesus Christ, muli siyang mabubuhay. Pagkadating sa mga apostol, pinapatunayan nila na si Jesus Christ muli ngang nabuhay. So, ibig sabihin, nangyari yung sinasabi ng kasulatan. Okay? Kaya may tayo naniniwala tayo sa Word of God kasi yung sinasabi nito talagang totoong nangyayari. Okay? At nangyari ito kay Jesus Christ. So number 1, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay katuparan ng kasulatan. Okay. In verse 3 and 4, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, parang mga kayo antok ba, no? Parang nilalamig pa yung pagkakabasa. Parang yung ginigising ka lang mamaya na. Okay. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap. So yung message ng gospel ay ibinigay na sa mga taga-Korinto. Hindi niya sinabi na sapagkat ibibigay ko sa inyo. Ang sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo. Okay? Ito yung kanilang tinanggap at kanilang pinanindigan, yung gospel. Okay? Kaya pinapaalala ito ni Apostle Paul. So ang gospel ay hindi mensahe na ginawa ni Apostol Pablo, kundi ito ay mensahe na kaniyang tinanggap na siyang ibinigay niya rin. Kaya yung belief natin ay hindi gawa-gawa. Ang belief natin, tinanggap ng mga apostol, pinasa ng mga apostol, tas pinasa din sa atin. Yan yung belief natin. Hindi tayo gagawa ng panibagong belief dahil ang belief natin dapat nakatugma sa teaching ni Jesus at sa teaching ng mga apostol. Okay, pag sinabi kong apostol, yung mga apostol sa New Testament, hindi apostol ngayon, okay? Yung mga apostol noon. Okay. So, may makikita tayong ilang talata na sinasabi ni Apostol Pablo na ayon sa aking ibanghelyo. Okay? Na tila, ibig sabihin parang gawa ito ni Paul, yung ibanghelyo. Parang inaangkin niya yung gospel. Pero ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, nang sabihin niyang ayon sa aking ibanghelyo, yun yung gospel na kanyang pinaniniwalaan. Kaya tayo pwede nating sabihin, no, gospel ko to. Bakit ko to gospel? Kasi ito yung pinaniniwalaan ko. Okay? Yun yung ibig sabihin ni Paul at yun yung gospel na ipinagkatiwala sa kanya. Okay? Kaya ang gospel ay hindi nagmula kay Apostol Pablo, kundi ito ay ginawa ng Panginoon mismo. Yung gospel, galing mismo ito sa Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Galatia 1 verse 11 and 12, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, sa pamagitan ng pahayag ni Jesus Christ, hindi niya tinanggap sa tao. Bakit? Kasi si Paul, na-encounter niya, di ba, si Jesus? Ngayon, nung si Paul, na-encounter niya si Jesus, di ba, dati siyang persecutor? Ngayon, takot sa kanya yung mga Kristiyano.
Kaya nung si Paul, pumunta siya sa Jerusalem, nung nakipag-usap siya sa mga apostol, in-affirm ng mga apostol na ito nga yung gospel. Yung gospel ni Paul ay siya ring gospel ng mga apostol. Okay? Kaya yung gospel ni Paul, yun yung kanyang, yun din yung tinuturo ng mga apostol. Okay? Now, ang tanong, sana may makasagot sa inyo. Okay? Ano ang tanong? Ang tanong, ano ang nilalaman ng gospel na tinanggap ni Apostol Pablo? Sino ang sasagot? Pwedeng tumaas ng kamay. Ang tumaas ang kamay plus 10. Okay, ano yung nilalaman ng gospel na tinanggap ni Apostol Pablo? Sinabi ko na yan kanina. Ano yon? Ano yung nilalaman? O balik kayo sa Bible nyo. Tignan ninyo yung sa verse na binasa ninyo. Ang makakita, ang makasagot, ang makita, taas yung kamay, tapos sumagot. Huwag kayong mahiya. Okay? Ano? Ano? Sino gustong tumaas ang kamay? Taas yung kamay. Iba nahiya, parang eto na yun eh. Pero baka mami hindi, no? Nagdadalawang isip, no? Huwag kayong mahiya mga kapatid. Taas yung kamay. Sino? O sa mga, si Jocelyn? Jo? Ha? Ano? May copy sila kasi nasa PowerPoint sila. O, wag niyo mga nasa PowerPoint. Alam niyo na yan. Alam niyo na yung sagot. O, dahil pala dito mga nasa PowerPoint, no? O yung mga wala sa PowerPoint, sino yung nakabasa? Sige po, Sister Mary Jane. Okay? Okay. So, tama na yon, nandun tayo. Actually, nasa text lang. Okay? So, sagot. Ito yung sagot. Ang sagot. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! Okay, so yan yung nilalaman ng gospel, no? Sabi na ni Ryan, nakita rin to ni Ryan. Okay, so nasa text lang, okay? Hindi tayo lalayo sa mga text nating pinag-aaralan. So, ano yung makikita natin yung nilalaman ng gospel? Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ano daw yung kasunod? Ayon sa mga kasulatan. Si Kristo ay muling nabuhay ayon sa mga kasulatan. So makikita natin lagi yung ayon sa mga kasulatan. So, pero bakit kasama dito yung death? Tandaan ninyo, walang resurrection kung walang death. Tama? Kung si Jesus Christ, hindi siya namatay, walang resurrection. Kaya nga yung kamatayan ni Jesus Christ, tunay yun. Kaya mali yung paniniwala ng mga Muslim na si Jesus Christ, hindi siya totoong namatay. Si Jesus Christ ay totoong namatay. Okay? Mali din yung paniniwala ng nila Cerinthus na nung si Jesus Christ nasa cross, umalis yung Kristo, naiwan yung Jesus. So, mali yun. Okay, si Jesus Christ ay totoong namatay. Kaya nga, merong resurrection. Yung death ni Jesus Christ, nagpapatunay yon na siya ay tao. Yung resurrection niya, makikita natin na siya, nagpapatunay yon na siya ay yung death niya nagpapatunay na siya ay totoong nagkatawang tao, yung resurrection niya nagpapatunay na siya ang katuparan ng kasulatan at siya ay Diyos. Okay? So, kaya ang mensahe ng gospel ay tungkol sa death and the resurrection ni Jesus Christ. At ang death and the resurrection ni Jesus ay ang katuparan ng kasulatan. So, sa point number 1, tatlo yung ibabahagi ko sa inyo. Una, sa letter A, ang Panginoong Hesus ang katuparan ng mga kasulatan. Si Jesus Christ ang katuparan ng mga kasulatan. At ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Sa John chapter 5 verse 39, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! Malakas! Okay, so yung mga Hudyo, yung mga Pharisees, nagsasaliksik sila sa banal na kasulatan. Kasi ang tingin nila, doon nila makikita yung buhay na walang hanggan. Pero sinasabi ni Jesus Christ, yung mga kasulatan, nagpapatotoo yan tungkol sa akin.
So pinapayag ni Jesus Christ na siya yung sentro ng banal na kasulatan. Kaya dahil si Jesus Christ yung sentro ng banal na kasulatan, dapat tayong mga Kristiyano, sino ang dapat maging sentro ng buhay natin? Si Jesus. Okay? So sa Lucas 24 verse 44, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so anong sabi ni Jesus Christ? Ito yung panahon na si Jesus Christ muli na siyang nabuhay. Ngayon nakita siya ng mga alagad. Kaya sinasabi niya, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi nagugulat yung mga alagad eh. Sabi ni Jesus Christ, ito yung sinasabi ko sa inyo, nung kasama niyo pa ako, na kailangan lahat ng bagay na nakasulat tungkol sa akin, may kita ninyo. Sinabi niya, tungkol sa akin. Kasi siya yung Messiah. Sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Noon kasi, yung Old Testament o yung Tanakh, nahati siya sa tatlong compilation ng book. 'Di ba? Yung una, yung book ni Moises, yung Genesis, Exodus, Levitico bilang Deuteronomio. Yan yung books of law. Yan yung tinatawag na Pentateuch. Yan yung una. Kaya binanggit niya dito, 'di ba, sa kautusan ni Moises. At sabi niya, sa mga prophets, nakita natin yung major and minor prophets. Makikita natin yon. Pangatlo yung sa mga awit. No? So, ibig sabihin, yung Tanakh, ibig sabihin yung Torah, Nebiim, at Ketubim. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Now, yung mga kasulatan, may pinapahayag ito tungkol kay Jesus Christ. At alam nyo, nangyari yon kay Jesus Christ talaga. Okay? Kaya ito yung sinasabi ni Jesus. So yung mga kasulatan, nakapoint ito kay Jesus Christ. Matagal nang nakasulat ang mangyayari sa Mesyas na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Naparito siya upang tubusin ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung death ni Jesus Christ, alam niya na yun. Matagal na. Bago pa lang siya isilang, noong pa man, wala pa tayo, kasunduan na yan ng triune God. Okay? Kaya agree ako sa sinabi ng isang theologian, si Edmund Clowney. Ang sabi niya, all scripture point to Christ. Okay? Ang lahat ng kasulatan ay tumuturo kay Kristo. At nakita natin na natupad ang nakasulat tungkol sa Kanya. Siya ang sentro ng banal na kasulatan. Kaya yung katuparan ng kasulatan, si Jesus Christ. Okay? So, sa letter B, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Okay? So ang kamatayan ng Mesyas ni Jesus Christ ay matagal nang naisulat at siyempre natupad dito sa katauhan ni Jesus. Okay? Alam niyo sa Old Testament pa lang, pinahayag na yung mangyayari sa Messiah. Yung mangyayari kay Jesus Christ. Sa mga awit 22, iba-iba ko lang, bago nyo basahin, makikita niyo yan sa New Testament pag binasa niyan. Okay? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! Next. Ang ano yon? Walang. Ang kanilang mga ulo. Ako na magtatapos. Kanilang mga ulo yon. Wala namang ibang iniiling kundi ulo. Kundi lang siguro. Okay. Okay. Verse 7. 16 na. 16. Okay, next. Okay, tingin nyo, saan ito nangyari? Ito yung sinabi niya. Nasang kalagayan ni si Jesus Christ, ito. Nipapako siya sa krus. Okay? So noon pa man nakahula na. Psalms 22, balik natin sa verse 1. Balik lang natin. Ano natin para, diba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung nasa krus si Jesus Christ, anong sabi niya?
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Akala ng iba na, ay, si Jesus Christ, tignan ninyo, bakit siya sinasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano yun? Bakit ganun? Di nila alam na yung sinasabi ni Jesus Christ nandoon sa Old Testament. Sinasabi ni Jesus Christ, ako yun. Okay? Sa verse 7, silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawanan ako. Anong ginagawa ng mga tao nung nasa krus si Jesus? Tinatawanan siya. Ninungusuan. At iniiling-iling ang kanilang mga ulo. Sabi nila, bumaba ka dyan. Kung kaya mo, siya daw yung hari ng mga Hudyo, di ba? Sa 16, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinalagiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Nung pinako siya sa krus, binutasan ang kanyang kamay at kanyang mga paa. Okay? So sa last verse, 18, kanilang pinagatian ng aking mga kasuotan at para sa aking mga damit sila nagsapalaran. Kailan to nangyari? Sino yung gumawa nito? Mga kawal, di ba? Pinagsugalan nila. So ganun yung practices noon pa man ng mga Romano na kapag may ipapako sa krus, pinagsusugalan nila yung tao. At yun yung ginawa nila kay Jesus Christ. So makikita natin itong death ni Jesus Christ, yung mangyayari sa kanya doon sa krus, matagal nang nakahula. Sinulat na sa aklat ng mga awit, Isaiah 53. Ito, buong Isaiah 53, magandang basahin, pero kinuha ko na lang yung iba. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. So, ito yung tungkol sa suffering servant. At ang suffering servant na ito ay si Jesus Christ. Okay? Makikita natin nga si Jesus Christ, siya yung nagpasan ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay katuparan ng kasulatan. Ito ay nakapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo kung bakit siya namatay? Sino yung pumatay sa Kanya? Pumatay sa Kanya ay ang Diyos mismo. Hindi ang mga Romano. Kaya nga ang sabi dito, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Ang Diyos Ama ay nasatisfied sa death ni Christ. Bakit? Kasi yung judgment ng Diyos na dapat sa mga taong makasalanan, pinasan ng ating Panginoong Jesucristo. Na dapat sana ikaw, ako, tayong lahat ang maparusahan, pero pinasan doon lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung ginawa niya. Namatay siya para sa iyo at hindi ito biro. Hindi ito biro na kailangang mamatay ng kaisa-isang anak ng Diyos upang iligtas ang isang tulad mo. Kaya, ang kailangan natin sa ating buhay ay si Jesus Christ. Namatay siya
bilang katuparan ng mga kasulatan upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kailangang may masugatan upang tayo'y gumaling. Kailangang may mahirapan upang tayo magkaroon ng kapahingahan at kapayapaan. At kailangang may mamatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. At ito ay nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, ang siyang nag-iisa nating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, lumapit tayo kay Kristo. Siya yung ating tagapagligtas. Siya yung katuparan ng kasulatan. Sa letter C, si Kristo ay muling nabuhay ayon sa mga kasulatan. Ang magandang balita ay ito. Si Jesus Christ ay hindi nanatiling patay. Hindi siya nanatiling patay sapagkat sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay ayon saan? Sa kasulatan. Ang resurrection ni Jesus Christ ay fulfillment ng hula sa Old Testament. Ang sabi ng mga awit 16 verse 10. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Alam nyo, itong mga talatang ito ay ginamit ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kinote niya yung Psalm 16 verse 10. Kaya tingnan ninyo sa Magawa 2 verse 31. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so makikita natin sa preaching ni Peter, ang sabi niya, noong pa man nakita na ni David. Okay, sino yung sumulat ng Psalm 16:10? Si David. Okay, na ano daw, tungkol daw yon sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. So si Peter, pinapahayag niya sa mga Hudyo na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Siya yung katuparan ng kasulatan. Yung resurrection ni Jesus Christ, katuparan yan ng hula, ng nakita ni Haring David sa Isaiah 55 verse 3b. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Alam nyo, ito naman, ipinangaral to ni Apostol Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. At kinote niya yung Isaiah 55:3 tungkol sa ipinangako kay David. Gawa 13 verse 34. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. So kinote niya rin yung Isaiah 55 verse 3b. So makikita natin, even yung mga apostles, ano yung kino-quote nila? Yung Old Testament, para patunayan na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Kaya si Jesus Christ, yung resurrection ni Jesus Christ ay katuparan ng hula ng propeta at ng awit. Okay? Ni David. Actually si David tinawag din na prophet. Ni David para tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Okay? So, nangyari yung resurrection dahil matagal na itong hinula sa Old Testament pa lamang. So, pinapatunayan ng mga apostol ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo at ginamit nila yung Old Testament. So, kung ang Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay, ibig sabihin, hindi siya ang tinutukoy ng mga kasulatan na darating na Mesyas. Nagigets ninyo? Kung hindi siya muling nabuhay, ibig sabihin, hindi siya yung tinutukoy ng kasulatan na Mesaya. Bakit? Kasi ang Mesaya, mabubuhay na muli. Hindi mananatiling patay. Kaya kung si Jesus Christ nanatili siyang patay, hindi siya yung Mesaya. Nagpapanggap lang siya. Okay? Sa isang banda, kung si Jesus Christ ang Mesaya na sinasabi ng kasulatan,
pero hindi siya muling nabuhay, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng Old Testament at walang muling pagkabuhay ng mga patay. So, merong contradiction. Okay? Pero, dahil ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesus, siya yung hinihintay na Mesaya, ang tagapagligtas ng kanyang bayan. At ito ay natupad sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, kaya si Jesus, siya yung Mesaya, kaya napakahalaga ng teaching ng resurrection ni Jesus. Okay? Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na namatay siya ayon sa kasulatan at muli siyang nabuhay ayon sa kasulatan, sapagkat pinapatunayan niya na ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos ay nagpapahayag na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Natupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Kristo. At dahil siya ay muling nabuhay, kaya makakaasa tayo sa kanyang mga pangako na tayo ay muling bubuhayin. At pag-aaralin niya natin sa mga susunod. Sabi ng John 6 verse 40, okay. So, yan yung promise ni Jesus Christ. Kung si Jesus Christ hindi siya muling nabuhay, tingin nyo may kakayahan siyang buhayin tayo? Hindi. Pero dahil siya ay muling nabuhay, kaya totoo ang kanyang pangako na bubuhayin niya muli ang mga taong may pananampalataya sa kanya. So, nakakaisang oras na ako, no? Okay, number 2. So, nangangalahati pa lang tayo. Number 2, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nasaksihan. Okay? Nasaksihan ito, yung muling pagkabuhay ni Kristo. Okay, sabay-sabay basahin yung mga verses. 1, 2, 3, go. Okay. So, nang ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay, hindi niya to sinekreto. Hindi niya to sinekreto sa kanyang mga alagad. Sa halip, anong ginawa niya? Nagpakita siya sa kanila. At si Jesus Christ, gumawa pa siya ng maraming himala na hindi na naisulat sa Bible. Okay? So, bakit si Jesus Christ nagpakita siya sa kanyang mga alagad? Sapagkat ito yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad, na siya ay muling mabubuhay. So, una makikita natin dito, pinatunayan ni Jesus yung kanyang mga salita sa kanyang mga alagad. Tingnan ninyo, sa Gospel of Matthew, makikita natin 3 beses pinahayag ni Jesus Christ na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Okay, sa Matthew 16 verse 21, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Next. 1, 2, 3, go. Next. Okay. Sa pagpapahayag ng ni Jesus Christ ng kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad, ano yung mapapansin ninyo? Ano yung mapapansin ninyo tuwing pinapahayag ni Jesus Christ yung kanyang kamatayan? Ano? Bubuhayin siya. So, si Jesus Christ, hindi niya lang pinapahayag yung kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad, kundi ipinapahayag niya yung kanyang death and resurrection.
yung kamatayan at muling pagkabuhay. Siguro yung naalala lang ng mga alagad, yung kamatayan ni Jesus. Kasi nakakalungkot naman talaga, di ba? Yung teacher ninyo, sabihin na, mamamatay ako. Yun yung tatago sa puso eh. Pero yung sasabihin na, muli ko na buhay, baka hindi na nila napansin yun. Nakapokus na lang sila sa mamamatay si Jesus. Kaya yung response nila, nalulungkot sila. Diba si Peter nga, hinila si Jesus, Lord, wag nawa mangyari sa'yo yan. Diba? So, pero, si Jesus Christ, hindi niya lang pinapahayag yung kanyang kamatayan, kundi pinapahayag niya yung kanyang muling pagkabuhay. Pero alam niyo, may fake news. Sa Facebook, di ba maraming fake news? Tama? Ang daming fake news kahit ngayon. Ang daming fake news na kumakalat. Pero noon, uso na noon yung fake news. Noon pa man. Ano yung fake news? Sa Matthew 28, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, yan yung fake news, no? Ang fake news, yung mga mga pinuno ng relihiyon, nakipag-usap sila sa mga bantay ng libingan ni Jesus. Kasi sila rin pagka si Jesus Christ nawala, yari sila. May parusa sila. Ngayon nakipag-usap yung mga pinuno ng mga Hudyo. Anong sasabihin nila? Sabihin nyo, ninakaw yung katawan ni Jesus. Kasi sinabi na unawaan nila yung sinabi ni Jesus Christ na muli siyang mabubuhay. Kaya ang gusto nila, para hindi kumalat yung resurrection ni Jesus Christ, meron ng mga kawal na nagbabantay na sasabihin na ninakaw yung katawan ni Jesus. Pero alam nyo, illogical nun no? Kung ninakaw ng mga alagad ni Jesus Christ yung kanyang katawan, bakit hindi nyo hinuli? Tama? Kung nakita ninyo. Ngayon, kung tulog kayo, paano nyo nasabi na yung kawal ni Jesus Christ, mga alagad ni Jesus Christ, yung nagnakaw? Diba? Huling-huli na yung kasinungalingan no? Pero alam ninyo, bagamat may fake news, pero mananatili pa rin ang katotohanan. Sa letter B, maraming saksi, sa muling nabuhay na Jesus. Okay? Maraming saksi sa muling nabuhay na Jesus. Bagamat may fake news, pero ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay naipahayag sapagkat hindi lamang isa o dalawang saksi, kundi higit 500 saksi na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Bagamat walang nakakita ng actual resurrection ni Jesus, pero maraming nakakita sa resurrected Jesus. Okay? Walang nakakita na si Jesus Christ bumangon siya o gano'n. Walang nakita. Pero maraming nakakita sa resurrected Jesus, sa nabuhay na Jesus. Okay? Maraming nakakita. Nagpakita siya kay Pedro, sa mga apostol, sa mahigit 500 na kapatid, at sinabi ni Pablo na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa. Yung iba namatay na. Kasi nung sinulat to ni Paul, medyo may katagalan na. So, pwedeng tanungin ng mga mananampalataya sa mga taga-Korinto kung talaga bang nabuhay si Jesus Christ. Siyempre, hindi naman nag-hallucinate yung mga alagad na ito. Kundi talagang nakita nila si Jesus Christ. At ito nga yung kanilang pinapangaral. Alam nyo, walang Christianity kung walang resurrection. Okay? Kung walang muling pagkabuhay, walang Kristyanismo. Okay? Sa kulihan, nagpakita siya kay kanino? Kay Apostol Pablo. Okay? Si Pablo, hindi siya kasama sa earthly ministry ni Jesus. Ngunit pinili siya ng Panginoon para maging apostol sa mga hintil. Tandaan natin, si Paul, persecutor siya ng church. Laban siya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung na-encounter niya yung muling nabuhay na Jesus, naglingkod siya sa Panginoon. So mismo siya na dating against sa Panginoon,
ay nakita ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Kaya totoo na si Jesus Christ ay muling nabuhay. So, dako tayo sa conclusion. Ito lang, katulad din ng point natin. Nailagay ba dyan? So, number 1, okay, hindi ko na isulat dyan. Ito yung conclusion sa application yan. Nakasulat sa mga kasulatan na ang Panginoong Hesus ay muling mabubuhay. Pangalawa, ipinapahayag ng mga apostol at iba pang mga alagad na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. So ito yung application natin. Okay, yan na. Ang application natin, pinatotohanan ng kasulatan ng Panginoong Hesus. Oh, okay na yan. Oh, sa application na tayo. Okay, application. Yan, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, yan. Dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, may katiyakan ka na muli kang bubuhayin. Kaya sabi mo sa katabi mo, muli kang bubuhayin. Tanungin mo, saan mo gusto? Ayun yan, saan mo gusto? Yun yung tanong, diba? Saan mo gusto? Diba? Kaya, kung tayo muling bubuhayin, dahil may faith tayo kay Jesus, wag nating sayangin yung ating mga buhay sa ating makasariling hangarin. Ibig sabihin, dapat yung buhay natin, gagamitin natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nagwo-work, wag mong isipin na yung work mo para sa'yo lang. Gamitin mo yan for God's glory. Kung ikaw nag-aaral, wag mong isipin para makatapos ka lang. Gamitin mo yan for God's glory. Okay ba yon? Lahat ng gagawin natin for God's glory. Wag nating sayangin na, eto lang gusto ko. No. Dapat sabihin mo, gagawin ko to para sa kalwalhatian mo, Panginoon. Ikaw yung sentro ng lahat ng gagawin ko. Okay ba yon? Okay. Number 2. 1, 2, 3, go. Okay, so 'di ba nagpapagal tayo, naglilingkod tayo sa Lord, 'di ba? Ginagawa talagang Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Huwag kang ma-discourage. Kung tingin mo parang Lord, parang wala nagiging bunga, huwag kang ma-discourage. Okay? Dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, lahat 'yan ay hindi nasasayang. Okay? Hindi yan nasasayang. Okay? Number 3. Okay, kung ikaw ay narito, wala ka pang faith kay Jesus, wala ka pang tunay na relasyon kay Jesus, tandaan mo, may namatay at muling nabuhay na Panginoon. Ang kailangan mo ay magpasakop sa Kanya. At kung ikaw ay magpapasakop sa Panginoon, magkita-kita tayo sa muling pagkabuhay. Amen? Kaya mga mukha natin dapat magkita-kita pa rin tayo, no? No, wag tayong magsasawaan. Dito sa lupa, wag tayong magsasawaan. Bakit? Kasi sa langit, magkakasama-sama tayo. Okay ba yon? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Sabi mo, hindi kita pagsasawaan. No? Buti na lang kasi nagsasawa na ako no? Ngayon, hindi na kita pagsasawaan. Okay? So, ang last verse natin, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Kaya yung bawat lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ililigtas ni Jesus Christ ng lubusan dahil siya ay namamagitan sa atin. Kaya mga kapatid, totoo na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And next week, ang topic natin ay ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? So, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, O Diyos. Tunay nga po na ang iyong mga salita ang siyang kailangan namin sa aming mga buhay. Ang katuroang ito, Panginoon, ay napakahalaga sa aming pananampalataya sapagkat ito ay laban sa mga maling paniniwala at ito rin po, Panginoon, ay nakakapagpalakas sa amin sapagkat ang Panginoon
ang Diyos naming pinaglilingkuran ay hindi patay, kundi siya ay buhay at nabubuhay magpakailanman. At siya ay babalik upang ang bawat naghihintay sa Kanya ay Kanyang iligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. At dalangin ko po na ito ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Ito'y panghawakan namin, ito'y lakaran namin, at ito, Panginoon, ay aming ibigin. Salamat, Panginoon, sa inyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lahat po tayo ay tumayo para sa ating panghuling awitin.